Iyon, and start recording mga kalapid na welcome sa isa na naman reaction video. Kumusta kayo? Ayan. So, welcome at magandang gabi po. So, ang issue natin ngayon hindi itong Pilipinas tapos na ang pagiging malambot sa China. Ang magiging topic natin dito is yung Israel tatapusin ang Hamas. Okay? Excuse me po. So, yun mga kalapidaan, no? Kumusta na kayo? Magbibigay tayo ng input natin dito sa nangyayari, 'di ba? Kasi nung 2 days ago nung biglang sinalakay ng Hamas etong grupo ng Hamas tong Israel, 'di ba? So dahil Israel yung sinalakay, ang dami-daming lumalabas na reaction video tungkol kinokonekta nila to sa Biblia or sa mga ganito-ganito. Yun yung gagawa natin ng reaction, di ba? So, panoorin natin to dahil wala naman tayo na anti-final. Ginamit yung kay Shobal, no? Okay, play natin. Muli na naman tayong magbibigay ngayon ng komentaryo at reaksyon sa mga kaganapang nagaganap sa ating daigdig mga kapatid. Dati sa West Philippines sila, ngayon sa buong daigdig na to mga tol. Nalalapit na nga ba o mangyayari na nga ba ang WW3 mga tol? So wag naman sana, pero eto, Israel nag-deploy ng maraming tangke sa mga border at Pilipinas tapos na ang pagiging malambot sa China mga yung dun tayo sa pangalawang topic niya. tol. Ibig sabihin hindi na tayo yung tipong babatok-batukan, no? So magbibigay tayo ng komentaryo sa mga latest Hanapin natin na yun. Okay, ito na. naman talaga, no? Halimbawa walang Play. Walang nagta-traffic kasi Kung walang nagta-traffic sa area natin, Tama naman talaga, no? Halimbawa walang nagta-traffic, walang tawag dito traffic light. Kanya-kanya diskarte, magkakabanggaan talaga, walang bigayan yan mga tol. Lalo na kung may siga-siga dun sa area na yun na akala mo talaga kanya, no? Mga kabayan ay Okay, balik tayo rito sa kaguluhan ngayon sa Israel. kaya somebody must coordinate. at sa ibang balita naman mga kabayan ay patuloy pa rin ang bakbakan ng Palestine at Israel. Sa mga border ng Gaza ay patuloy ang pagpapadala ng Israel ng mga tangke upang pigilan ang pagpasok ng mga Hamas terrorist group sa Israel. Yan, sinasabi ko 'Di ba? Nakakabahala. Pero magre-react tayo dito. Play natin. Alam niyo, naawa ako doon sa mga sibilyan na nadadamay lang. Hindi nila gusto yan sa totoo lang, no? Yung iba sumusuporta sila pero Kita mo naawa ako dun sa mga sibilyan. Unang-una issue hindi tao. Yung commentary niya, yun yung kokomentahan natin. Kasi ito yung nakikita natin na na hindi porkit ibig sabihin tinitira natin yung tao. Ang tinitira natin yung issue, 'di ba? Yung sinasabi niya sa commentary niya. So magko-comment din tayo sa video niya. So wala namang masama sa ginagawa natin, okay? Issue hindi tao. alam niyo, naawa ako doon sa mga sibilyan na nadadamay lang. Hindi nila gusto yan sa totoo lang, no? Yung iba sumusuporta Hindi talaga nila gusto yan at nadadamay lang talaga sila. 'Di ba? Ang sakit nun, no? Alam mo yun, bigla na lang may mga rocket na bigla na lang sasabog dun sa sa city ng Israel, 'di ba? Parang halimbawa ganito, nagva-vlog tayo, biglang may missile diyan, no? O mga rocket biglang gumaganito na sa atin, 'di ba? Wala ka nang kawala dun 'di ba? Parang medyo nakakalungkot lang na ang tapang natin kung 'di ba sabi nga natin kung mahihilot at magkakaroon tayo ng maayos na usapan sa China, mas maganda pa rin sa diplomasya. Kasi unang-una, pag nag-away yan, tayo yung lugi, 'di ba? Yan ang aabutin natin. Yung Israel makapangyarihan na country yan at kaya gumaganti yan. Tayo, paano tayo? 'Di ba? Pupulbusin na tayo, 'di ba? Yung mga restback natin, ang lalayo, 'di ba? Tingin nyo gusto rin nila makisali talaga sa totoong gera na hindi sa kanila. I doubt, 'di ba? Dito mamaya makikita natin, huhubaran natin yung Amerika. Ayop no? Tapos syempre kukunin natin yung panig ni Joe Biden na ay yabang mo. 'Di ba? Titingnan natin kung anong input natin dito rin sa Amerika. So sa akin nakakaawa dito yung civilian talaga, 'di ba? Kaya sabi ko sa inyo kung may iwasan 'yan,
Iwasan yan. Ito naman nangyayari sa Israel, hindi naman to gera ng, gera to ng terorista. Diba? Grupo ng, mas malupit pa daw to sa ISIS. Yung grupo ng Hamas na yan. Diba? Okay, tuloy natin to. Sila, pero nakakawawa mga kapatid doon, yung mga bata doon, no? Talaga naman, oo. Kaya iwasan natin magkagera, diba? Kasi nakakaawa yung bata. Acts of man ba yan o acts of God pa rin? Comment down below. Ang kanilang mga F-16 fighter jets. Strike ng Israel gamit ang at sa Gaza naman, marami ang mga nawasak na gusali dahil sa airstrike ng Israel gamit ang kanilang mga F-16 fighter jets. Nagpakita naman ng suporta sa Palestine ang ilang mga tao sa London, Canada, Australia at iba pang mga bansa. Ayan, masakit, diba? Kasi kambihan din yan. Kasi yung mga Palestinian kasi tsaka yung mga Israelites masyadong na yan may ugat na yung pinag-aawayan yan. Matagal na, diba? Nagagera na talaga yan. Okay, tuloy natin. Ikaw, no, bilang isang tao, kung alam mo yung istorya na nagaganap dito, saan ka nakasuporta? Ako, para sa akin, nakasuporta ako sa humanity, no, mga tol. Yun, tama yun. Ako, wala akong sinusuportahan. Kasi unang-una, ayaw natin ng war. Gusto natin ng love. Talagang maitigil yan, no? At kung maaari talaga ay huminto na yung gera na yan. Kasi kahit saan ang suportahan mo dyan, di ba? Talagang walang mangyayari, no? Walang mangyayaring maganda. Maraming magbubuwis lang talaga ng buhay. Ng Hamas terrorist group. Samantala, nagpahayag naman sa international media si Israel Defense Forces spokesperson Daniel Hagari at sinabing sinimulan ng Hamas ang isang digmaan laban sa Israel sa pinakamasamang massacre ng mga inosenteng sibilyan sa kasaysayan ng Israel. Ang Hamas daw ay mas barbaric at mas brutal kaysa sa ISIS. Yun lang. This weekend, diba, Hamas started a war against Israel with the worst massacre of innocent civilians in Israel's history. Hamas was more barbaric and more brutal than ISIS. Tahimik na kasi yan di ba? Tapos biglang nagkaroon ng surprise attack, mga kapatid. Etong Hamas. So Hamas lang naman talaga ang kalaban ng Israel, no? Hindi naman yung mga Palestine. Pero syempre, meron silang dahilan, mga tol, kaya maraming sumusuporta, mga tol. Maliit na part na lang yan yung sa Palestine. Nagkakaroon kasi talaga sila ng pagtatalo-talo dyan Pakinggan natin to. Isa pa. Mga kapatid, etong Hamas. Brutal than ISIS. Ito, tahimik na kasi yan di ba? Tapos biglang nagkaroon ng surprise attack, mga kapatid. Etong Hamas. So Hamas lang naman talaga ang kalaban ng Israel, no? Hindi naman yung mga Palestine. Pero syempre, meron silang dahilan, mga tol. Kaya ito yung dahilan. Syempre, hanggat hindi natin naririnig yung side ni Joe Biden, hindi pa rin tayo maniniwala, 'di ba? Pero pakinggan natin 'to. Play natin. Mga opisyal, mga sanggay ng Amerika ngayon nagkalat po ang napakaraming pasabog, impormasyon tungkol nga po sa pangyayari doon po sa pagsalakay ng Hamas sa Israel. Na ngayon mga sanggay, ito po yung putok na balita sa buong mundo. Ano ba ang nangyari? Sino nga ba ang mastermind o nasa likod na nagpondo sa pag-atake sa Israel? Yun ano nga ba? Ang may kasalanan ay eto. Tingnan po natin. Tingnan natin. Ayon po sa report, mga sanggay, po. Mula po sa Fox News. Sabi po ni Senator Tim Scott, Joe Biden funded these attacks on Israel. Bam! Mabigat na akusasyon yan, di ba? Ito mas maraming natutuwa kay Donald Trump kaysa kay Biden. Pero nagtataka ako, ba't si Biden yung nanalo, no? Tapos yung makinarya na kay Donald Trump naman, di ba? Lilembot. Ito sa totoo, yung lilembot-lembot na literal si Joe Biden, 'di ba? Nakita naman natin yung video ko na isa na parang nag-uulyanin, nalalampa-lampa, ganun, 'di ba? Parang may sakit nga daw, okay? So hearsay 'yon daw. Tuloy natin dito. So ito po yung lumalabas kayo ng mga impormasyon, mga sangkay, at napakarami pong naglalabas nito na maraming opisyal ng Amerika. Si Joe Biden ang tinutukoy na nagpondo. Siyang hindi ko alam, tama bang term ang tawagin? Siya po ang mastermind. Kasi ito pa mga sanggay, may lumalabas dito, daming impormasyon. Senator
kay Senator Marcia Blackburn. Sabi po dito, just weeks ago, the Biden administration handed over $6 billion 6 billion US dollars Iran. And today, to Iran. To Iran. Tingin ko hindi sa Iran na government, dun sa Hamas na grupo. Okay? Kasi, tuloy natin. Ayokong ma-preempt. Kayo yung bahala. Uy! Sangkay, ano nangyari? Nawala. si Joe Biden ang tinod. Kasi ito pa mga sangkay. Po dito, just weeks ago, the Biden administration handed over $6 billion to Iran. And today, innocent Israelis were murdered by Iran-backed terrorists. Ito po mga sangkay, hindi po galing sa akin information ito. Okay. Galing po ito sa international media, Fox News. So dito Fox News yung ang tawag dito, yung nag-report nito. So, according din naman sa mga senador ng Amerika, na yun nga, parang, sasabihin ko na sa inyo nga yung konteksto para mabilis tayo. Merong 4 na Amerikano na bihag ng Hamas. Okay? Ngayon, ang ginawa ng Amerika, tinubos nila yung 4 na Amerikano sa halagang $6 billion. So, 1.5 billion bawat isang ulo. Okay? So, ngayon, yun daw ang nagamit na pondo ng Amerika para ng Hamas para ngayon tirahin yung Israel. Yun yung nangyari. According sa balita ng Fox News. Okay? Siyempre, hanggat hindi natin nakakausap si Joe Biden, hiningiin muna natin yung kabilang side niya, di ba? O de alteram partem. So, Joe Biden, open ka dito, pwede ka rito. Okay? So, tuloy natin to. Mga sangkay, dito po natin makikita kung ano ba talaga. Ito sinisisi nga po ng iba itong nagbalita dahil ito daw po ay hindi totoo. Hindi po galing yan sa Fox News, kundi galing mismo sa mga Senador. leader ng United States of America. Ito po mga sangkay. Ito si Tim Scott. To our allies. Ito Sinabi niya po mismo ito. Kasi ngayon, nakakaisa po yung mga Amerikano. To our allies in Israel, we are with you. We stand with you. Do not give up. Do not give in. Do not surrender. So kaya po niya ito sinasabi. Hindi ko alam kung parinig po ito kay Biden, mga sangkay. But as of now, I know na ang administration po ni Biden ay nagpadala na po ng supply. I think supply, mga sangkay. Pag-usapan po natin yan sa susunod nating video. So ito pa, mga sangkay. Galing po dito kay Mark Levin. Ayan, at least dito nakikita natin, di ba? Sila na yung nag-research. Magko-comment na lang tayo. Biden revealed the Palestinian war machine. So, talagang ang dami pong lumalabas na impormasyon. So, ano ba to? Pambihira. Bakit ganito po yung nangyayari? Noon, mga sangkay, alam nyo yung nagbalita lamang po nito na may mga pinupunduhan ang US government. Like Obama, mga sangkay na mga terror group. Totoo naman kasi yan, di ba? Yung sa Iraq dati, ganun. Para magkagera, 'di ba? Sila din ang nagpapaaway-away para magkaroon ng bilihan ng kagamitan. Negosyo 'yan. Kaya nga kita mo ngayon ano nangyayari sa atin sa West Philippine Sea, 'di ba? 'Di ba? Kung tayo ngayon yung pinasabugan, bam bam bam. 'Di ba? Yung sinasabi ko sa inyo. Diba? Isip-isip muna bago gumawa ng content na matapang na lalaban na tayo mga Pilipino. Hindi tayo magpapabuli, hindi tayo nagpapabuli. 'Di ba? Ang sinasabi lang natin hangga't may iwasan natin yung mga dapat iwasan, iiwasan natin. Naintindihan? Okay, play. Donald Trump. Siya po yung kauna-unahan na nagbalita o naglabas ng ganitong klaseng information. And now, what we can say, mga sangkay, is mukhang totoo po ang bali-balita at mga conspiracy theory lamang. Nung una na itong Amerika nga po. Ito pa, mula po kay Representative Kevin McCarthy. Durant. Ito, pinaringgan niya po si Biden, mga sangkay. Marami ding nagagalit ng kay Biden. Turn off the barbecue and speak to the American people. Be the leader the world is looking for. Otherwise, the world will stay unsafe. So mga sangkay, kaya po niya Mabibigat yung mga binibitawan, mga kalapid ito nasabi dahil nga po itong si Biden ay bagamat nagkaroon po siya ng pagkukundina sa ginawa nitong Hamas. Pero wala po siya ditong mabigat na salita na sinabi. At dito po mga sangkay, palaisipan po talaga. Okay, palaisipan, bakit tahimik ang Biden administration? Minsan talaga pagka nag-aano tayo, pagka naggagawa tayong komentary, minsan kailangan natin ng ang tawag dito,
parang pampachismax para ano yun? Intriga. Kailangan mga intriga yun. No? Patuloy natin. Yun. Sabi po dito, ito, basahin mo natin. Biden, 6 Ayan, ito, billion ito. US dollar ransom payment to Iran fuels their terror machine. Ito sila. Ito po mismo yung Ayan, yung sinasabi ko sa'yo, yung sa ransom ng 4 na sundalo. lumalabas na mga balita ngayon, mga sanggay kasi. The Biden administration has reached a dangerous deal with Iran to release 5 American hostages 5 pala. in exchange for 5 Iranians held in US jails and at least 6 billion of Iranian assets frozen in South Korea. 5 pala. So, na-fake news ako kanina. So, ito pala. 5 na Amerikano, kapalit yung 5 Iranian. Tapos, 6 billion na assets ng naka-freeze. Pinaano nila, syempre. Dinefrost. Yun, mga sangkay. Ito bang sinasabing ransom ay ito yung ginamit mga sangkay sa isa pong pambihirang pag-atake doon po sa Israel. At alam nyo mga sangkay, sobrang I know naman, ang Israel ay hindi pababayaan ng Diyos. Yan. Diyan tayo papunta. Kasi, di ba sabi ko sa inyo, pag sinabing Israel, hindi, laging nalilink yan sa Bible. Kasi laging, diyan pinanganak si Jesus Christ, di ba? So, malilink talaga yung issue na yan. So, pakinggan natin sa kanya, tapos re-reactan natin uli. Dahil yan nga po ay bayan ng Diyos kahit po binitray nila si Jesus Christ. At Bayan ng Diyos. Yung earth ba, hindi earth ng Diyos? Hindi, tanong lang Yung earth ba, hindi earth ng Diyos? Yung ibang bayan ba, hindi bayan ng Diyos? Yung Israel lang talaga ang bayan ng Diyos? Di ba? Parang unfair naman ata yun, di ba? Paano naman tayong Pilipinas? Hindi ba tayo bayan ng Diyos? Bayan din tayo ng Diyos, ang pagkakaalam ko. Lahat, buong mundo, bayan ng Diyos, bayan niya yung earth, bayan niya yung buong mundo. Okay? Tuloy. hindi nila tanggap as a Messiah. And until now, po binitray nila si Jesus Christ. At tama, may intriga pa. Binitray si yun nga, kasi yun yung unang panahon, di ba? Tuloy. Hindi nila tanggap as a Messiah. And until now, they are just waiting sa sinasabing Messiah. Hindi Messiah yung naantay nila, missile na. Missile na. Okay, missile na. So sinasabi, wag po kayong nilalight ko lang to pero mabigat na yan. Pangyayari yung nangyayari sa Israel ngayon. Ayoko nun. Kinokondem ako yung ganun. Galit ako dun. 'Di ba? Kumbaga sa yung reaction video natin kaya may tumatawa ako kasi parang paano naman tayo, hindi ba tayo bayan ng Diyos, 'di ba? Lahat naman tayo anak ng Diyos. Tuloy natin. Messiah na maghari sa Israel. So they betrayed Jesus. Pinapako sa krus. That's why mga sangki nagkaroon po ng church. Tayo, yung mga sumasampalataya kay Jesus Christ, mula po sa pangyayari nung betrayal. Hindi ko lang alam kung anong religion ni Kasangkay, Jan TV. Yeah, ang dami yung subscriber, 1.1 million. Okay, tuloy natin. Sa Israel or ng Jewish. Ngayon mga sangkay, sa kabila nun, babasahin po natin ang prophecy from the Bible. Kahit po binitray ng Israel si Jesus Christ, nandun pa rin po ang promise ng Panginoon para sa kanila na isasalba, ililigtas sila at maghahari pa rin ang Diyos sa kanila. Kawawa naman tayo. Paano tayo hindi na tayo isasalba ng Panginoon? Dapat patas siya. Pantay-pantay dapat. Diba? Salba din niya tayo. Salba rin niya yung ibang bayan na Sabi ko sa'yo, pagdating na religion, ang lalim din no? Diba? At sa lahat. But mga sangkay, ito po ay nasa proseso. Dadating pa po yung time na lalabas itong sinasabing Antichrist na makikipagkasundo sa Israel at kalaunan, ibibitray din po sila, babawiin ng kasunduan at dito na mga ang gulo, no? Lalabas yung Antichrist, makikipagkasundo para tapos ibibitray. Parang si Joe Biden yun. Kasi alay Diba? Magkano yung alay, mag-alay yung excuse, Israel tsaka ang tawag dito, Amerika, di ba? So, magkaibigan, trinador si Israel, tapos hindi pa rin sila pababayaan ng Diyos. Tama? Ganun ba yun? sangkay, ang pinakamabigat na mangyayari kasi sa Amerika, sa Israel, ay lulusubin po sila
ng lahat ng mga bansa, lahat ng mga malalakas Patay lahat yan. Ito pa lang, 'di ba, pulbos yung isang city. Nakita mo yung mga nangyari sa building? 'Di ba? Kung ganyan yung prophecy na lahat ng bansa susugod dun at isang nuclear bomb lang po pwede na mamatay lahat ng Israelites, 'di ba? O dalawa. Kung depende sa laki ng ng nuclear bomb na itatapon doon. Patay na po lahat, wala na pong isa-save doon. Ano ba yung isa-save? Anong klaseng save? na mangyayari kasi sa Amerika, sa Israel ay lulusubin po sila ng lahat ng mga bansa, lahat ng mga malalakas na bansa. Laban sa nag-iisang Israel lamang. So ito po yung nangyayari mga sangkay, ay isa lamang po itong wala yan. Sigurado, mananagumpay pa rin ang Israel dyan. At wala pong magagawa. Wala daw magagawa. Itong Hamas. Mas maganda ceasefire na. 'Di ba? Kaysa magkaroon ng gera. Kasi kung yung sinasabi niya, yung Israel lulusubin ng lahat ng mga pangyarihang bansa, kawawa na may Israel. Pulbos na yan. Wala nang sasalba. 'Di ba? Ano yung sasalba? Yung kaluluwa na lang. 'Di ba? Ang mahirap nun, sila, dahil doon pinanganak si Jesus Christ, sabihin na natin, sila masasalba sila. Yung bayan nila, yung mga kaluluwa nila. Pagpalagay na natin na yun na yung ibig sabihin niya, yung mga kaluluwa nila, masasalba na. Paano naman tayo na naniniwala kay Jesus Christ? Tayo pa yung hindi masasalba. Sila na nag-betray, masasalba dahil doon pinanganak. Unfair. Diba? So, kung dalawang salba, yung isa, kaluluwa, yung isa, doon sa hindi pa babayaan ng Diyos, 'di ba? Na kahit sublusubin sila masisave pa rin yung bayan nila. Kalokohan na po 'yon. Kung sakali pong lusubin po sila ng maraming bayan na makapangyarihan, wala na po sila sa mundo. Okay? Israel po unang mabubura. Okay? Naiintindihan niyo po 'yon? Comment down below kung may reaction kayo dito sa video natin, okay? Hindi pa babayaan ng ating Diyos ang kanyang bayan. Subalit mga sangkay, dito na nga po tayo. Tinitingnan po natin sino ba talaga ang may kasalanan. Kasi itong si Biden pa na nakipag-deal. Doon po sa mga sangkay, Biden's hostage deal would boost Iran's threats. Pambihira mga sangkay, ito po yung nangyari pala. But the ransom payment for the latest batch of hostages has soared to about 1.2 billion per host. Dami mga sangkay, 1.2 billion per head pala. Per head dito. This is a disturbing trend that is likely to get worse. The Biden administration asserts that the $6 billion ransom can only be used for humanitarian purposes. But the payment will free up funds that the regime can use for any purpose it chooses. And diversions are unlikely to be detectable. Pero ba't nakikipag-deal sila sa terorista, no? Tapos kung yun limang bayani na Amerikano, sabihin ko, patayin nyo na lang ako. At ako'y magiging bayani. 'Di ba? Kesa may madamay na mga maliliit na bata. Gets nyo? Iwas war. Okay, so pwedeng may liability si Biden kung totoo to. 'Di ba? Pwedeng may liability si Biden dito. Dito muna natin tapusin to mga kalapid, 'di ba? Comment kayo, subscribe. Syempre, subscribe din kayo dito. Salamat. Subscribe tayo dyan. Magaganda rin naman yung topic niya. Okay, naka-like tayo. Okay? Comment down below. Pero syempre, nag-comment na tayo regarding dyan sa gera. Nag-comment tayo regarding dyan sa religion. Na, ang tawag dito, nalilink dito yung marami pang lalabas na reaction video dyan sigurado. Kasi nakakabit yung Israel sa Bible So, yun yung mga magiging topic natin sa mga susunod. Diba? Pero hanggat maaari, stop nyo yung war. Mas okay tayo doon. Okay? So, maraming salamat mga kalapid. Stop recording.